Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-submit na po ng tawag dito, ah, entry of appearance yung kampo ni Sara Duterte ng magiging komposisyon ng kanyang defense team, battery of lawyers po, mga abogadong di kampanaryo. Hindi lang di kampanilya, abogadong di kampanaryo. Yan ang tawag po, battery of lawyers. Mga kilalang pangalan po sa legal profession, yung napakamamahal ang singil. Di ba? Mga kababayan, ito po, yung sa impeachment case niya, pinagandaan na ng todo ang defense, mga kababayan. So sabi dito sa report ng Newswatch Plus Philippines, the Justice Committee receives the entry of appearance of Vice President Sara Duterte's counsel for the impeachment proceedings. Her defense team has 16 lawyers, including her former spokesman Michael Pua and Reynold Monsayak. Ayan mga kababayan yung pinareceive na communication, entry of appearance. Baliktad lang po. Entry of appearance. Sino anya Mr. Maravillas? Yung mga battery of lawyers ni Sara. Sabi dito, yung lead counsel niya si Fortun. Appearance at Kutela. The undersigned firm and lawyers respectfully enter their appearance as counsel for Vice President Sara Simirman Duterte without waiving any jurisdictional and other objections to these proceedings, any right to avail of the appropriate legal remedies. Therefore, Makati City, March 9, 2026. Fortun Narbasa and Salazar, counsel for Vice President, for the Vice President. Matindi mga kababayan. Ito yung sinasabi natin na patunay na yung impeachment case ni Sara Duterte, yung articles of impeachment, talagang malakas ang ebidensya. Kasi kung mahina ang ebidensya, isa dalawang abogado lang, okay na. Di ba? Kaya lang, yung mga defense nila, based sa kasinungalingan, di ba? Tulad ng, siyempre, paano gagawa ng palusot, yung pagbabanta. Paano mo yun i-reverse, mga kababayan? Di ba? Siyempre, gagamit sila ng kung ano-anong mga palusot para sabihin na hindi man na niya nagbanta. Kung paano nila pipilipitin yung kwento. Siyempre, tulad ng kaso ni Digong, kill mula mismo sa kanyang bibig. Tapos, sabi nila, wala man na niyang gano'n. That is not anya the policy, sabi ni Kaufman. Sino-sino anya, Mr. Maravillas, yung battery of lawyers? Ito po, pakita ko sa inyo. Yan ang battery of lawyers ni Sara Duterte. 16 po, matindi. Basahin natin kung sino-sino ito. Formal nang naghain ng kanilang appearance ang 16 na mga abogado na bahagi ng legal team na siyang magtatanggol kay Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings na siyang mangyayari sa House Committee on Justice. Hindi ito lulusot po. Kahit gaano katalino, basta't ang dinidepend mo sinungaling. Diba? Hindi yan obra. Masusunog lahat ng defense nila
Kasi alam ng taong totoo. Ah, 'Di ba po? At ang sabi sa balita, mga kababayan, si Sandro Marcos mismo yung mangunguna sa pipirma doon sa endorsement para may akyat mga kababayan sa Senado for trial. 'Di ba? So nag-ahain ang mga abogado ng appearance ad cutelam, isang legal na dokumento na nagpapahintulot sa kanilang kumakatawan sa kliyente habang nire-reserba ang karapatan na maghain ng mga jurisdictional at iba pang legal na pagtutol sa proseso. Malamang, ang ibig sabihin nito, uulitin nila yung pag-file ng petition sa Supreme Court. Baka i-technical uli. Ang akbang na ito ay nagsisilbing formal na pagsisimula ng depensa ng Vice Presidente habang sinisimulan ng House panel ang deliberasyon sa impeachment complaint. Pangunahin sa defense team ay ang mga kilalang abogado, matitindi po na mga pangalan, na haharap para kay VP Sara sa kaso. Ang 16 na abogado na nag-aay ng appearance ay kinabibilangan yung lead counsel niya, si Siegfried Fortun, Philip Siegfried Fortun, Gregorio Naurbasa, II. Matindi po yung anak yata doon ng dating Chief Justice. Sheila Sison, Carlo Joaquin Narbasa, o dalawang Narbasa pala. Roberto Tungpalan, Bacal, Justin Nicole Golar, ito hindi natin mga kilala. Lyndon Miguel, El Miguel, David Ronel Gola, D7, Clarlane Radok, Francisca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Poa. Ito si Michael Poa, yung dati niyang deputy spokesman. Mga kababayan, si Reynold Monsayak, ganun din. Mark Binluan, Ralph Boduta, at saka si Carol Grace Oroseo. So sabi dito sa balita, ayon sa mga legal analyst, ang pagbubuo ng malaki at may karanasang depensa ay nagpapakita ng seryosong pag-anda ng kampo ni Duterte habang umuusad ang impeachment proceedings. So sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas, ang House of Representatives of the Philippines ang may responsibilidad na tukuyin kung may sapat na batayan ang impeachment complaint upang ito ay maipasa sa Senate of the Philippines na magsisilbing impeachment court. Kaya sabi dito ng mga nag-react, let the bloodbath begin. Mabuti kung ganun ang mangyari. Malamang magpetisyon uli sa Supreme Court. But anyway, parte yan ng kanilang right, mga kababayan. Importante, masimulan ang proseso. At may akyat mga kababayan sa Senado for a trial para mapanood natin. Very exciting ito, mga kababayan. Kita naman po natin yung Justice Committee. Mga brilliant lawyers din yung mga nasa Kongreso. Malayo sa Senado. Kung si Marcoleta man lang, kaya si Marcoleta tumakbong senador kasi ayaw na niya sa Congress. Hindi siya makalusot doon sa Congress. Galit na galit si Marcoleta during the Quadcom. Nagwawala si Marcoleta. Lagi siyang nasusupalpal ng kanyang mga magagaling na kasama. Ngayon, ganon din na nangyayari sa kanya sa Senado. Dinurog po ni Ping Lacson. Hindi yun abogado. Yes, sabi dito ni Ogib, Jigo pala. Sabi ni Jigo, Dan Pipo, kahit magsama-sama palat ng demonyo, hindi ninyo mapapabagsak si PBBM. Nang ganun-ganun lang, makulong at makukulong ang BP nyo.
Yung impeachment po, isa lang yan sa mga sword of Damocles na nakaumang. May kaso siya sa ombudsman, sa DOJ, at saka malamang yung ICC. Di ba po? Sabi ni Joe Dilmondo Marcial, daming pera, magkanong isang abogado? Ibang-iba talaga pag bilyonarya. Sabi ni Hasmin, hindi kayang burahin ang katotohanan. Correct. Kahit gaano kagaling na mga abogado, yung katotohanan hindi po mabubura. Sabi ni Efren Chavez, money is not an issue. Robbie Paulme Waldman, powerhouse. Matindi talaga po. Sabi ni Joko Bautista, ha 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 ha, ang daming abogado. Pinambayad niya dyan, mga boys din natin. Malamang, mga kababayan. Sabi ni Sian Aberg, saan kaya galing ang pambayad ni BP sa mga abogado niya? Sigurado sa taong bayan. Sabi ni Oswaldo Ventura, sigurado na mag-withdraw ng lahat ng bangko at inilagay sa bangko at isisilid sa maleta para magbayad sa mga abogado niya. Mali-maleta, ano po? Sabi ni Dennis Canosa, daming salapi. Sabi mahirap. Yung kay Digong pa lang sa ICC, kay Kaufman, ang sabi 150 million a month. Tapos ito, battery of lawyers, mga kababayan, para i-defend si Sara Duterte. Talagang marami. Nakaipon, mga kababayan, ng panggastos. Ito si Trixie Angeles, mga kababayan. Natuloy-tuloy ang paninindigan. Magandang araw sa lahat po ng nagapakinig. Yung sa motorcade nila kahapon. Sa lahat ng mga mamamayan, natuloy-tuloy ang paninindigan laban sa korupsyon at laban sa mga katiwaliang ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Tuloy-tuloy ko rin gustong pasalamatan lahat ng nakikiisa sa atin. Alam ko hindi madali sa panahon na ngayon na manindigan, makiisa. Alam ko hindi rin madali ngayon na magsabi na ikaw ay tumitindig kasama ni Pangulong Duterte. Ano hindi madali na sige nga ang daldal ninyo kahit saan. Sinungaling dun si Trixie. Napakalinaw. Kaya nga wala kayong tigil sa pagdadaldal sa social media, sa programa ninyo. Pagkatapos sa kalsada, wala man pumipigil sa inyo. Paano sinasabi ninyong mahirap magsalita? Tapos yung sinasabi ninyong paglaban sa korupsyon, parating muna ninyo sa impeachment trial si Sara Duterte. Kasi malinaw na isa sa mga articles of impeachment na pinailaban sa kanya may issue sa korupsyon. Yung santambak na chichirya. Nililihis ninyo. Daldal kayo ng daldal tungkol sa korupsyon. Yung nangunguna sa paglaban sa korupsyon, yung ating Pangulong Bongbong, na never na ginawa ni Digong yung pagpa-imbestiga sa flood control. Ang ginagawa ninyo, binabaliktad ninyo lahat. Maniwala kami kung harapin ni Sara at hindi niya i-technical yung impeachment complaint laban sa kanya kasi issue ng corruption other than yung pagpapanta. Tama po, mga kababayan. Ayan lang po, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.